Hello, hello, Leo Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong bonus reading for January Manifestation Forecast. So sa araw na ito, Leo, tayo ay mag-manifest para sa buhay mo. Okay? So let's begin. Inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit guides. Ibigay natin kay Leo ang mga mensaheng dapat nilang malaman para sa buwan na ito. In your current situation, meron po kayong the Two of Pentacles, beautiful. In the area of what's blocking, ano yung humaharang sa iyo, Leo, para makuha mo yung manifestations mo, the Temperance card. In the area of what you need to do, ano daw kailangan mong gawin para ma-manifest na yan, wow, Wheel of Fortune is yours. Congrats po. In the area of what you need to focus on, the Six of Cups. In the area of what's coming in, the Knight of Pentacles. In the area of your divine messages, the Magician card. Wow, manifestation power is here for you. Congrats po. In the area of your near future, in your fortune rather, the Tower card. Wow, napakagandang changes nito. In the area of your near future, the Ace of Pentacles. Beautiful. At ang missing puzzle piece po, ano yung kulang na ingredient para yung manifestations mo ay talagang maganap na't makuha mo na. Ito po yun, mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, thank you po muna mga Leo sa inyong donations, saka po sa mga hindi nag-skip ng ads. Nako, napakalaking bagay po niyan para po tulungan nyo ko sa tuwing merong tayong libreng reading for Leo dito sa ating channel. Salamat po. Thank you rin po sa mga nagla-like and also nagko-comment every single day. Salamat po sa inyong tulong. Malaking support rin po yan. So, in the background of your reading, meron kang the Five of Swords. Sabi sa iyo ng iyong spirit guides, hindi worth it ang pagdwell sa mga drama, issue, or conflict ngayong buwan na ito. Okay? Kung gusto mo daw na pumasok ang swerte, kung gusto mo daw na maganap yung manifestations mo, umiwas ka sa mga gusot, gulo, away, init ng ulo. Sometimes you need to really focus on your goal, focus on your business nang hindi mo binibig deal yung mga bagay na asungot sa paligid. Okay? Learn to control your emotions. Ganon din ang iyong dila. Okay, Leo? Control your dila, control your actions and reaction para walang pangit na mangyari pagdating sa bagay na ito sa January. Okay? Sabi dito, kung pwede namang hindi na i-big deal, wag na i-big deal para walang maapektuhan na bagay-bagay sa'yo. Okay? Napaka-importante niyan. In your core energy, meron po kayong the Two of Pentacles. Ngayong buwan na ito, talagang pinipilit mong balansehin ang mga bagay-bagay. Yung budget, yung pera, panggastos, pinagsasabay mo rin yung trabaho at saka pag-aalaga sa bata, o kaya pinagsasabay mo dalawang magkaibang trabaho, no? Marami kang binabalanse at minsan pagod na pagod na pagod ka na. And at some point, minsan iniisip mo, gusto mo ng buwangaan yung mga taong parang walang pakialam sa'yo, na parang hinahayaan ka lang mahirapan. And they are actually having a time of their lives. And ikaw, nandito ka, tinitiis mo ang lahat. Pero sabi dito, kinaya mo noon, kakayanin mo ulit ngayon. Okay? So sabi rin dito, huwag ka nang tumanggap ng panibagong responsibility kung dagdag pasakit lang ito at pahirap sa'yo. Marami ka ng hawak eh. Marami ka ng pinapangalagaan na bagay or tao. So, lagi mo daw isipin, kaya ko pa bang magdagdag ng bago? O panahon na to say no to other things para makapag-focus lang ako sa importante. Okay? Kailangan mo isipin yan this time. Clarify natin. Two of Pentacles being clarified by the Sun card. Yes, kaliwanagan is really your power this month. Kailangan daw maintindihan mo sa isip mo, ma-figure out mo kung ano yung mga bagay na kayakap-yakap at dapat ko pangalagaan at ano yung mga bagay na dapat ko nang i-give up para hindi naman ako maupos, para hindi naman ako ma-burn out. Kasi you're holding things too much. Masyadong marami na ang inaalagaan mong responsibility, obligasyon, or mga pinapasan na work, no?
So ngayon dapat alam mo kung ano talaga yung para sa'yo. And you need to have a clarity kung ano yung mga bagay na dapat mo na i-let go. No? Pero dito sinasabihan ka ng yung spirit guides Leo na think positive lang. Maging masaya ka lang. Siguro sabi dito, enjoyin mo naman yung proseso para lalong hindi ka mabigatan. Kasi the fact na inaako mo yung mga responsibilidad na yan, ibig sabihin, bukal sa puso mo na kunin yan eh. So, mahalaga sa'yo itong mga to. So, kung mahalaga talaga yan, dapat ine-enjoy mo. Pinapahalagahan mo. You're actually seeing the bright side of what you're doing. Okay? So, Leo, ito po ay manifestation reading, ika nga, no? So, ano po yung mga manifestations mo para sa buwan na ito? Ilapag mo na yan sa baba pag-usapan natin. And also, isulat mo ay manifest blank will come to me this month. Sulat na po because writing down your manifestation is a big part para maganap siya. Okay? So, sulat na po, wag mahiya. In your blocking, ano yung humaharang sa manifestations mo? Authentic self and inner balance. Okay. Sabi dito, panahon na daw Leo para yakapin mo ang totoong ikaw. Walang pagpapanggap, walang pagbabalat kayo, talagang totoong ikaw. Kung meron mang dapat magmahal sa'yo, dapat kitang-kita nila yung totoong pagkatao mo. Walang pagbabalat kayo, walang pagtatago, talagang buong-buong ikaw para wala ka ng hirap or wala ka ng burden na pasanin. If you truly accept who you are in your totality, in your wholeness, walang kahit na sino man ang pwedeng magpa-down sa'yo. Kasi tanggap mo lahat kayo. Example, pandak ka. Tapos lahi kang niloloko na pandak. Pero kung tanggap mo sa sarili mo na pandak ka, wala nang epekto yung sasabihin ng iba. Parang ganon, okay? You also have inner balance. Kailangan daw talaga balanse ang sa loob-loob mo. Tanggapin mo kung ano yung mga mali. Tanggapin mo kung ano yung pagkakamali mo para maging okay ang lahat at hindi na yan magamit against you. Okay? Importante yan for you this month. In what's blocking, meron ka pong temperance card. Sabi dito, nawawalan ka na ng pasensya pagdating sa mga bagay na hinihintay mo. Example, trabaho ka ng trabaho sa isang bagay, may mga away sigilot at problema na, parang gusto mo na mag-quit, pero sabi dito, may paraan pa para matapos mo ito na hindi mo kailangan makipag-deal sa mga taong toxic na ito. So kumbaga, there's a way para ma-mind mo yung own business mo without, alam mo yon, communicating with these people. Example, sa isang trabaho, napaka-toxic ng lahat ng coworkers mo. So, syempre, minsan hindi ka naman kayang mag-give up dyan, di ba? Hindi ka naman ganun ka-privilege para umalis na lang bigla sa trabahong yan, syempre. So, ang kailangan mong gawin, talagang focus ka na lang sa sarili mo hanggang sa matapos mo yung gagawin mo. Okay? You really need to be patient this time. Matyaga, naghihintay, um, may kababaang loob para trabahuhin hanggang sa maganap siya. Okay? Importante yan sa'yo this time. Temperance cards being clarified by? Alam mo, narinig ko din sabi ng yung spirit guides, para talihin mong harmonious, peaceful ang lahat, para yung ginagawa mo daw ay hindi maapektuhan. Okay? Temperance card. The Eight of Pentacles. Yes, matuto kang lumayo, matuto kang umiwas sa mga bagay-bagay para yung inaasikaso mo ay hindi masira or hindi maapektuhan. Yun talaga nakita ko sa'yo. Kinonfirm pa sa atin ni Eight of Cups. Just work in silence. Nakita ko yan. Work in silence hanggang matapos para makalarga ka na at makabitaw ka na at gumaan ang pakiramdam mo. Nakita ko dito na malapit na, konti na lang, wag mong sakuan. Alam ko hirap na hirap ka na at hinahanap mo na talaga yung magpapaligaya sa'yo. Pero sabi dito, with a temperance card, if you could just continue working hard, darating ka rin sa puntong okay na ang lahat at makakahinga ka na. Okay? Kaya kapit-kapit and don't leave it. Don't leave something na worthwhile para sa'yo porket may mga taong magugulo. Nako, wag mo hayaang sila ang sumira ng mga magagandang bagay na potensyal mong makuha. Okay? In the area of what you need to do, meron kang the Wheel of Fortune. You need to take action para sa mga pagbabago sa buhay mo. Kung mauupo ka lang dyan at maghihintay, walang mangyayari. Panahon to para kumilos, kilos, gawa, para magkaroon ng magandang outcome ang isang bagay. Wheel of Fortune ay magnet for prosperity.
Kaya kailangan talaga niya ng gasolina para umandar siya. Kumbaga, kailangan mong patunayan kay universe, kay God, na nag-e-effort ka para makuha mo yung blessing na gusto mo mula sa kanila. Okay? Pero makakaasa ka, Leo, na maraming bibilis na bagay sa buhay mo. Halimbawa, may hinihintay ka na document, bigla-bigla darating na pala, no? So, napaka-lucky ng energy mo, kaya kailangan gamitin mo to in your advantage. Okay? Don't waste the opportunity coming in. Kailangan pag dumating laban, sugod, kunin natin, asikasuhin natin, sayang. Okay? Para hindi masayang ang mga nangyayari. Yan, Four of Pentacles. Yan. Sabi dito, dapat alam mo talaga kung ano yung mga bagay na dapat mong buksan sa sarili mo. Masyado kang nakaganon, masyado kang guarded sa mga bagay na pinoprotektahan mo. Takot kang gumalaw, takot kang kumilos kasi you're so afraid of failure. You're so afraid of making a mistake. Kaya kahit na nahihirapan ka dyan, yan na lang ang niyayakap mo. Parang kontento ka na dyan kasi kapag gumalaw ka pa, iniisip mo baka masira. Pero sabi dito, may magandang kapalaran pa naghihintay, kaya learn to open yourself for new things. Okay? Kung gusto mo talagang mag-grow, umasenso, lumago, mag-expand, dapat talaga ay matuto kang mag-risk at buksan ang sarili mo sa mga bagong bagay. Kung nakaupo ka lang dito at niyayakap mo yung mga bagay na meron ka, paano ka mag-grow? Yan at yan lang na mangyayakap mo hanggang next 10 years, di ba? So now, buksan ang isip para sa mga bagong bagay na maaaring magpaganda ng kinabukasan mo. Okay? In the area of what you need to focus on, you have the Six of Cups. Nakita ko dito reconciliation, pagbabate. Kung may mga bagay na hindi nagkaunawaan, hindi pareho ng suhestyon, medyo nagkainitan ng ulo, panahon na daw para magkaintindihan kayo. Reconciliation, resolution, pag-aayos, pagplansya ng mga bagay-bagay para lahat daw po kayo makapag-move on na, no? Sa panahon to para magpakumbaba, ikaw at sila din, you meet in the middle para magkaroon kayo ng link, maayos na link all together so that makaalpas na kayo sa energy na ito. Okay? Meron din po sa inyo nakita ko na mag-focus ka daw sa security ng buhay mo. Financial security or secured future. So, kung ano man yung mga bagay na tinrabaho mo in the past na gumagana naman, i-continue mo daw yan para magkaroon ka ng steady and also consistent financial effort or future para sa'yo. Nakita ko dito, sabi ng yung spirit guides, na panahon na para magkaroon ka ng regalo mula sa kanya. Kumbaga, kung itatama mo lang yung mga bagay at puputulin mo na yung mga pangit in the past, bibigyan ka ni universe ng mga gandang regalo na magagamit mo panimula ulit. Okay? So, hindi ka mawawala ng opportunity. Kaya lamang, naantala ito dahil meron ka pang something from the past na pabalik-balik. So, para makapag-focus ka sa bago, make sure na yung past ay talaga namang na-eliminate mo na. Okay? Clarify natin siya. The Six of Cups being clarified by the Knight of Cups. Yes, may bagong offer sa'yo. Whether offer of apology, offer of pasasalamat, o kaya tulong, o kaya may offer sa yung bagong trabaho. Ito talaga yung regalo sa'yo ni God na parang mapapanatag ka na. Secured na ang future sa pagpasok ng bagay na ito. Maaring bagong pag-ibig ito, no? Maaring ganyan na talagang meron kang security blanket when it comes to love life. Pero para po sa iba, nakita ko talaga may bagong mag-o-offer sa'yo ng trabaho or a sideline na kukunin mo at dito ka talaga magkakaroon ng bagong pag-asa moving forward. Okay? So, wag mong sayangin tong offer na to, ha? Magagamit mo to para mapaandar mo ng maayos yung pagbabago sa buhay mo. Okay? In what's coming in, you have Journey by Moonlight, Believe in Magic. So, siguro ngayon, Leo, baka meron kang problema o meron kang dinadanas na medyo struggle. Ito ang para sa'yo. Believe in magic. Maniwala ka na may milagro at maaaring bukas makalawa kung ano yung problema mo, biglang malusaw. No? So, i-type mo to sa baba. I claim, I believe in magic in my life. I claim it. Okay? You also have begin now. Take your first step. O kumilos ka na daw para sa ikakaganda ng buhay mo. Meron ka daw dapat aksyonan, meron ka daw dapat ihakbang tungkol sa isang bagay
Kaya ngayon, ito ang sign sa'yo na mag-start ka na daw. Okay? In what's coming in, you have the Knight of Pentacles. Nakita ko dito na this time, makakabuo ka na ng matinong plano moving forward. Kumbaga, may lakas ka na ng loob na itulay ang isang pangarap, isang idea, at para bagang buo na yung loob mo. Sabi mo, ay, promising to, gawin ko nga. So, sinasabi dito, yung plano natin, hindi dapat manatiling plano lang. Dapat yan ina-actionan mo. Hindi pwedeng nasa brain lang at natutulog yung mga pangarap. Siyempre, na-visualize mo, ay, pupunta akong Canada, ay, makakaipon na ako, makakapagpadala na ako. Pero teka, may ginagawa ka ba para makapunta ka ng Canada? So, yun ang what's coming in. The action, the time to take action, to make the first move, para yung plano mo ay maganap. Okay? Yun ang mangyayari sa'yo. Kitang-kita ko dito na magiging super busy ka pagpasok ng Enero para patuparin yung iyong mga dasal at plano. Okay? Clarify natin. The Knight of Pentacles, the Three of Cups. Wow! Yes, you're gonna celebrate something in the near future or coming in. Sabi dito, meron ka talagang planong gumagana. Kaya ihakbang mo na yan kasi narinig ko dito, you will celebrate something tungkol sa mga bagay na na-prepare mo na. No? So, sabi dito, kung meron kang pinaplano ngayon habang nag-uusap tayo, asahan mo yung magandang latag niyan na talagang isa-celebrate mo yung good outcome. Okay? People around you are actually supporting you, giving their full trust at talagang suporta para gawin mo tong hakbang na ito. Example, ikaw ay nagbabalak mag-masteral or doctoral o nagbabalak ka magtayo ng sarili mong negosyo na damitan, halimbawa. So, your family, your friends are really boosting you na parang, uy, sige Leo, gawin mo yan, supportahan ka namin. So, ikaw naman, lumalakas ang loob mo at tinutuloy mo yung plano. Parang ganyan. Okay? So, asahan mo ang success sa bagay na yan. I-claim mo to, success in mind, may plans in working in my favor. Sulat mo sa baba, it will be yours. In your divine messages, meron po kayong expect powerful change. Talaga namang nagsisimula na yung malaking pagbabago sa buhay mo. Kung nanggaling ka sa talagang magulo, mahirap, gapang na gapang, heto, may bago kang simula kang gagawin na talaga namang maganda ang journey para sa'yo. Okay? You also have faith in your dreams. Manalig ka daw sa mga pangarap mo, huwag mong bitawan, huwag mong pagdudahan, ilaban mo yan. Kasi, kayang-kaya mo. Kapag lumalabas po si Magician card, this is a big indication na kaya mong gawin yung plano mong yan. You have the enough tools. Ready ka na. Kayang-kaya mong baguhin ang buhay mo for the better. Meron ka daw minanifest. Ito'y indikasyon, Leo. Meron kang minanifest na talagang dadalhin mo sa lupa at magaganap sa buhay mo. Kaya anong dapat gawin ni Leo? You need to take action. You need to make a bold move and a bold decision na gagawin ko to, papanindigan ko to, itutulay ko to hanggang sa dulo. Okay? Kailangan to ng kahandaan mo sa isip, sa salita, sa gawa that you will create this and build this in your favor. Okay? Sabi rin dito ng iyong spirit guides, wala ka dapat time para magduda sa sarili mo. The fact na nakikita mo na nangyayari na ay malaking sign yan na talaga namang deserve mo ito. Okay? You have the Two of Wands. Yes. Kaakibat ng aksyon ang klarong intensyon. Malinaw yan ha? Kaakibat ng aksyon ang malinaw na intensyon. Kasi kung malabo pa sa isip mo at iba-iba ka pa, paano ka aaksyon? Baka paandap-andap ka dyan at patigal-tigal yung ginagawa mo. So, anong sabi ng yung spirit guides? Time na to get out of your comfort zone. Gumawa ka ng mga bagong bagay na magpapaunlad sa'yo. Kasi kung kikilos ka ngayon at same old lang gagawin mo, anong aasahan mong progress dyan? Kaya importante talaga, malinaw sa'yo kung anong gagawin mo, yung intensyon, yung goal, para saan, para kanino, para malakas ang loob mo na itulay siya. Okay? Ang fortune mo ito, but first bigyan mo na kita ng fortune cards. You have dark woman. Meron daw pong babaeng morena, maitim, or itim ang buhok sa buhay mo na kailangan mo daw kausapin.
Meron kang vulture, depression, anxiety, worry that someone is against you. Nasa isip mo lang to. Nagkakaroon ka ng anxious mindset. Nag-worry ka over nothing. No? Kailangan talaga kontrolin natin yung ating mga emosyon, mga pangamba. Nag-overthink ka siguro minsan, Leo. Kaya importante talaga lumabas-labas ka, enjoy your life, have fun, para makabitaw ka sa energy of overthinking. Okay? Another message you have, flute, disappointment in a friend or a lover. Meron ka daw friend or lover na parang umiinit ang ulo mo sa kanya, very, very disappointed ka. Kaya it's either kausapin mo siya or hayaan mo siyang matuto sa mga bagay na dapat niyang matutunan. Okay? You also have hand in need of help, assistance, or guidance. Yes, may darating daw pong tulong sa inyo. Whether guidance yan, or payo, o talagang literal na tutulungan ka. Very, very blessed ka ngayon sa mga gagawin mo kasi may darating na assistance para sa'yo. I-claim mo to para hindi ka mahirapan. In the area of your near future, eto ka, Ace of Pentacles. Congrats, congrats in advance. Meron kang aasahan na bagong blessing. Naramdaman ko para po sa iba, ito ay blessing mula sa isang bagay na tinrabaho mo in the past. Maaaring may darating na mga bagong kliyente kasi narinig nila mula sa isang past client na magaling ka daw. O kaya biglang dadami yung customer kasi may nagsabi before na masarap daw yung binibenta mo, ganyan. O kaya may darating na bagong blessing dahil may nabinbin na pera na ngayon mo lang makukuha. Pwedeng ganyan. But for many of you, Leo, may pera talagang parating ngayong January na magagamit mo sa mga pangangailangan mo. Alam mo, narinig ko dito, pauna lamang ito. Ito ay susi lamang para sa bigger goals mo at bigger blessing. Kaya huwag mo sayangin ha. Pag dumating, kunin, pag-aralan, buhisiin para mapalago mo at mapalaki mo sa buhay mo. Okay? Clarify natin si Ace of Pentacles. Ace of Pentacles being clarified by... Oops! Hindi ko pala to na-confirm. Mamaya basahin ko. Nakatalon pala ako agad. Wait lang. Okay. Ace of Pentacles. The Five of Wands. Wow. Nakita ko dito winning ang competition. Meron kang pinaglalaban-labanan or meron kang kakompetensya sa isang lugar, sa isang kumpanya, baka nag-aagawan kayo sa kliyente or gusto mo ikaw ang manalo, ikaw magtagumpay. Yes, mahirap. Yes, nakakapagod, struggling. Pero kitang-kita ko dito, ikaw ang magwawagi. Ikaw ang makakakuha. So congrats. This is really a win energy para sa'yo. So palakpakan ng mga sarili natin. Panalong-panalo ka sa buwan na ito. Kahit gaano man kahirap ito, talagang you made it till the end and you will get the prize para sa'yo. So meron ka ring 5-5 here telling you change. Massive change is coming at ikaw ang makakakuha ng magandang biyaya. So congrats. Balikan natin tong fortune mo na nakaligtaan ko, no? So you have the Tower card in your fortune. Sabi dito talagang magbabago na yung mga bagay na nakasanayan mo na mali. Okay? Parang things are falling apart because kailangan i-rebuild yung tower mo ng tamang-tama. Halimbawa, sabi ni God, kailangan baguhin na yung diet, baguhin na yung kinakain. So ikaw naman, okay, nahihirapan na ako halimbawa maglakad, so you will change something. Makakabuti ito para sa'yo kasi talaga nagbabago na. Kumbaga, tinatama mo na yung mali. Para naman po sa iba, narinig ko dito na magbabago na yung kapalaran mo tungkol sa isang bagay. Okay? Kung nahihirapan ka sa isang trabaho, halimbawa, 8 to 12 noon, may inaasikaso kang papeles, bulto, bulto, bulto. At nahihirapan kang gawin siya, pagod na pagod ka na. Pero boom, biglang magbabago, yung kabilang table mo, kukunin pala niya yung kalahati, siya nagagawa. Parang ganyan. So, akala mo talagang mahihirapan ka na sa isang bagay, pero boom, may pagbabagong maganda na mangyayari sa'yo kasi nasa fortune eh. So, yung mga magbabago, yung mga mapapaltan o ma-rearrange, it will work out in your favor. Okay? Talagang pabor sa'yo ang magaganap. Kaya kung may mangyayaring pagbabago, wag mong katakutan, wag mong iwasan, hindi mo to kayang kontrolin eh. Because this is God-given changes. No? So talagang nakita ko dito, kung may pagbabago, daanan mo lamang dahil para sa iyo talaga to.
Pag nag-settle down na yan, makikita mo, gets ko na. Gets ko na kung bakit naalis yon. Gets ko na kung bakit di ko nakuha to. It's because God wants me to have this. Nakita ko po sa inyo merong iba lilipat ng bahay or acquiring a new property at doon mo balak itayo ulit yung buhay mo. Parang ganon. Okay? Tower cards being clarified by the Four of Swords. Yes, 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 yes. Mapapanatag ka na. Four of Swords all about parang relax. Nakita ko some of you baka magbakasyon pa nga or magpahinga mula sa isang bagay kasi parang everything now is smooth sailing. Kung ano man tong pagbabagong magaganap, mapapanatag ka dito. No? Narinig ko meron kang dasal na matutupad this time at napakinggan yung prayer mo kaya nagbabago na ang lahat for you. Kasi nakuha mo yung manifestation. Wow, talagang prayer is answered here. Magpapahinga ka na, panatag ka na sa mga pagbabago kasi alam mo, okay to, kaya ko to. Okay? So now, sabi na yung spirit guides, relax lang, relax lang. Whatever changing, kung ano yung nag-rearrange, okay ka. Okay? Congrats po and God bless, good luck, everything will be fine. Ang outcome mo, ang missing puzzle piece para sa buhay ni Leo, para sa buwan na ito, para matupad na yung manifestation na yan, the Eight of Wands. Palakpakan muna. Sabi dito, kailangan daw natin, Leo, focus, focus, focus sa isang bagay na talagang paglalaanan natin ng effort this time. Alam mo, narinig ko, wag mo daw pagsabay-sabayin lahat ng bagay. Kaya maaaring nakatutok talaga sa yung core energy, si Two of Pentacles, giving you the heads up na parang, huy, ang dami-dami mo pinagsasabay-sabay. Kaya ka natatagalan kasi lahat yan ginagawa mo all at once. So ngayon, sabi dito, focus muna tayo sa isa. Sa isang bagay na talaga namang alam nating may potensyal at talagang alam nating na may possibility of success. Okay? Sabi dito, kailangan talaga undivided attention at huwag ka ma-overwhelm sa paparating. Kinakailangan din dito, Leo, mabilis kang kumilos. I don't know why. I'm seeing na may mabilis sa darating sa'yo, whether result or development, or may mabilis na balitang darating sa'yo na kailangan gagrab mo agad, kukunin mo agad at dadaan ka para matulayan mo ito. Para po sa iba, narinig ko baka mag-travel ka, no? Kailangan mo sigurong pumunta sa gantong lugar, especially meron kang Wheel of Fortune and the Eight of Wands, talagang bago-bago yung kapalaran, meron kang dapat asikasuhin, meron kang dapat gawin. Kaya ang dapat mo ngayon puntahan ay agresibong movement, talagang dadaanan mo siya, gagawin mo. Okay? The Eight of Wands is being clarified by the Queen of Wands. Yes, kailangan mo doon ng confidence, tiwala sa sarili, no? Example, bigyan kita ng scenario ha, para malinaw to. Example, bigla kang tinawagan, hindi mo ina-expect, natatawagan ka na pala ngayon para sa isang trabaho na matagal mo nang ginusto, pero hindi mo akalaing tatawagan ka kaagad. So dahil dumating na, tinawagan ka na, pinapapunta ka halimbawa by Monday, ikaw naman huwag ka matakot, huwag ka ma-overwhelm sa nangyayari. Trust yourself, have that confidence and self-esteem na kayang-kaya mong yakapin, panghawakan, pamunuan itong blessing na ito. So, malaking factor sa'yo, Leo, ang tiwala at positivity sa sarili. Kasi pag meron ka niyan, kaya mo kahit ano. Okay? So, Leo, ito po ang inyong January manifestation reading. After watching this video, makukuha mo namin na manifest mo. Okay? Clap, clap, clap for you. Saan po kayo nakaresonate? Comment down po kayo sa baba para mabasa ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga mahal kong Leo. Thank you again for watching hanggang dulo, Leo. I love you. This has been James for James Tyra PH. God bless everybody.